F2 disbandment nakatulong sa PVL? Other teams with former F2 stars, title contenders na rin. PLDT coach pinabilib ng F2 Gels. Bakit? Pero wag yan, kawiyad sa galimutan ng subscribe, take notification bell para update kayo dito sa ating channel. Malungkot para sa team ang pagkawala ng isa sa makasaysayang F2 Logistics Cargo Movers team. Maraming fans ang attached sa kanila, lalo pa tila na naging extension nito ng Lasal sa pro scene, kaya ang mga diehard lumots ay naging mga dilawan na rin ika nga nila. Pero minsan talaga ang magkawala ng isang bagay nagdudulot ng kabutihan sa ibang aspeto. Mistulang yan ang naganap sa PVL matapos ang disbandment ng F2. Rude man pakinggan pero medyo nakatulong sa liga, lalo na sa pagiging patas ng bawat teams ang pagkawala ng cargo movers. Kahit mga fans nakakapagsabi ng ganito. Why? Well, una sa lahat na distribute ang mga players na mahuhusay ng F2 na alam naman natin worth it gayong galing sila sa isa sa may pinakamagandang sistema ng volleyball sa bansa, ang DLSU. Ibig sabihin, mas nabigyan nila ng karagdagang firepower ang mga teams na paniguradong matagal na silang iniintay na lumipat ng koponan maliban sa F2, which ngayon ay nangyari na. Wala na tayong masasabing super team sa ngayon dahil at least half of the 12 teams ng PVL masasabi nating title contenders na. Kahit man ang karamihan ng iniisip ng mga tao creamline pa rin ang champion sa huli, well, di pa rin pwedeng magpapetiks-petiks ang Cool Smashers dahil halos 5 teams o higit pa ang sa tingin ko capable silang gulatin kung sila ay magre-relax lang. At karamihan sa mga teams na ito masasabi naging contenders dahil sa tulong at pagdagdag ng former F2 stars sa kanilang roster. Mas naging solid at mas napalalim ng former F2 players ang mga rosters ng team na ito na noon medyo mediocre lang pero ngayon pang malakasan na. Lalo na ang Team PLDT na siguro pinaka naka-jackpot sa F2 sweepstakes dahil 3 players at di lang basta-basta players kundi 3 superstars and MVPs ang nasulot nila sa F2. From being called the dark horse or underdogs to now a finals contender team, sabi nga nila. And mind you, di lang sa laro magiging beneficial sina KKD, CAF at MJB for PLDT, kundi pati sa following sa kanila ng fans. Alam naman natin noon na pag game ng PLDT di tulad ng Creamline o CMFT ang crowd sa venue. Ilan lang kumbaga ang solid high-speed hitters fans. Pero with the addition of these 3 stars, paniguradong lolobo ang supporters nila sa venue at following nila sa kanilang mga social media accounts. Kahit ang mismong coach ng PLDT na si Coach Rodrigo Fort aminado sa boost na madadala ng 3 stars na ito sa kanilang koponan. For 7 KKD, I think the offense and the first line of defense will have an impact. Both are good blockers and very athletic. As long as we will be able to bring back the condition of KKD, so same with Fajardo and Maron, the challenge is to keep them healthy and bring back their top condition. Pero mas napabili bumano si Coach Rod sa 3 ito nang tumatak sa kanya ang mga salitang binitawan nila para sa team. What stuck to me during our conversation in the photo shoot was their eagerness to win, and that's a good start for the team from where I'm sitting. Di man siya ganun kakilalang coach pero he proved before that kung buo ang kanyang piyesa, he is capable of bringing a team to the championship. Ngayon nagsisimula na rin ang ensayo ng PLDT tulad ng iba, di rin sila ganun kakumpleto pero ang mahalaga ay nagkakasama-sama na ang mga OGs at new high-speed hitters sa isa't isa. So, for support this channel, please don't subscribe, notification bell, be updated on my coming videos.